Alright mga kababayan, welcome back dito sa AJ Commentaries. Kamusta po kayo? Magandang araw po mga kababayan. At sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ating pong pag-uusapan ngayon, medyo naging malalim at makabuluhan masyado yung pinag-usapan natin kanina doon sa isang video kung saan tinalakay natin yung Republic Act number 9344 or yung Juvenile and Welfare Act of 2006, ano? Yun yung pinag-usapan natin dyan, yung ano ang kahihinatnan o ano ang napapaloob sa batas na yun patungkol sa mga gumagawa ng krimen na minor de edad. Ano? Kapag 15 years old and below at kapag 15 years old above but below 18, ano yung mga difference? Pinag-usapan po natin yan at binigay po natin ang ating mga komentaryo at opinion patungkol sa bagay na yan. So ngayon naman, dako muli tayo. Balik tayo doon sa dahil ng ating page, no? Magbigay ng komento, opinion sa mga nangyayari sa politika at gobyerno ng Pilipinas. So mga kababayan, samahan niyo po sana ako, pero bago po yan, huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe, mag-comment at mag-like. Marami pong salamat at parami po tayo ng parami. Sana dumami pa tayo mga kababayan para malaki pa ang bilang na maaabot ng ating munting channel. So sa pagkakataong ito, ang ating gustong pag-usapan, yung magiging dahil po nalalapit na po impeachment trial, ano, at maraming nangyari sa politika, lalo sa Senado. Maraming nangyari, talunan ng bakod, at like I said, no, nalalapit na impeachment trial at meron ng pre-trial eh. So, ang gusto natin pag-usapan, paano kikilos ang mga magiging senator judge? Ano mga factors na kanilang isa sa alang-alang para bumaba sa decision nila pagdating sa impeachment trial. Obviously, ang dapat ay impartial sila. Walang kinikilingan. Dapat pikit mata nilang titimbangin ang mga ebidensya. Kung mabigat, kailangan tanggapin nila yon. Kung walang basihan, kailangan din tanggapin nila yon. Hindi maaari na dahil sila ay may political party o may political na interest, bagamat ito ay quasi-political court, kasi po mga senador po sila nasa politika sila, pero tatayo silang mga hukom. Kung matatandaan po natin at kung alam po natin, ang batas ay dapat walang kinikilingan. Pero alam din po natin, open knowledge din, may mga grupo sa Senado na may mga kinabibilangang mga partido, may kinakabilangang mga suporta ng pamilya. So tingnan natin kung pag-aaralan natin paano sila dapat gumalaw at paano sila posibleng gumalaw. Tandaan po natin ang isang faction dyan o factor dyan mga kababayan ay yung 2028 election. Ngayon mga kababayan, kung ikaw ay re-electionist katulad nila Mark Villar, Alan Peter Cayetano, Chis Escudero, paano po kaya sila gagalaw? Ang taong bayan na dapat bantayan ang mga taong yan, ang mga re-electionist lalo na. Kasi po unang-una, punta po tayo kay Alan Cayetano. Obviously, kontra siya mga kababayan sa administrasyon. Pero pagdating dun sa trial, bagamat binabahiran siya na mag-a-acquit kay Duterte, tignan natin kung hanggang saan ang kanyang pagiging patas. Kasi kung mabigat ang ebidensya at i-acquit niya yan, of course, lalakas ang kanyang base, makukuha niya yung political base at vote base ng Mindanao. Pero maaaring malusaw sa kanya ang Luzon at kalahati ng Visayas. Dahil obviously, sa Mindanao malakas ang mga Duterte. Pero kung i-acquit niya yan dahil lang sa partido, dahil lang sa may kinikilingan siya at hindi dahil sa bigat ng ebidensya, kasi lalabas at lalabas yan mga kababayan kung mabigat ang ebidensya o hindi. Talagang mananagot siya dyan, maaaring hindi siya iboto ng taong bayan. Si Mark Villar, mga kababayan, ay re-electionist din. Alam po, ang pamilya Villar ang pinakamalaki maapektuhan ng mga pangyayari sa politika. Una po, akala ko nga po maghahati sila ni Camille, isa doon sa minority, isa sa majority, para play both sides sila. Kasi po, bukod sa marami kinakasangkutan ngayon at pinupuntirya ngayon ang pamilya Villar, no? Kahit yung mga testigo nila,
binanggit yung pangalan niya, yung 18 Marines, binanggit pangalan niya kasi siguro by that time, hindi pa nila alam kung tatalon siya sa kabila o hindi. Ano? Kasi alam naman natin yung 18 Marines o 18 Maleta Boys, kung sino tumalon sa kabila, nagkakaroon ng maleta eh. So, pero ang punto po natin dito kay Mark Villar, kung bakit sinasabi natin malaking epekto sa kanya na to. Re-electionist po si Mark Villar sa 2028. Kailangan po niya makuha boto para makabalik siya sa Senado. Pero marami po siyang kinakaharap. Yung bad service ng Prime Water, lalo na. Hindi na rin po silang pinakamayaman na pamilya sa Pilipinas. Alam niyo po mga kababayan, taga Las Piñas po ako. Buong buhay ko po mga Villaran ako po sa amin. Hindi po iba at hindi po yung aming kaalaman patungkol sa pamilya Villar at sa kanilang ginagawa ay masasabi kong kulang o kapos. Marami po kaming nakikita, nalalaman, aktibo po kami sa pagmasid sa nangyayari sa aming lugar. Bagamat mga kababayan, bagamat ganon, natalo po si Cynthia Villar sa amin noong last election. Nangangahulugan, mga kababayan, na hindi porkit nasa lugar ka namin na baluarte mo, tama ginagawa nyo dahil pinapakita namin sa boto namin kung kami isang ayon o hindi. Si Mark Villar, saan kukuha ng boto? Sosolidin ba niya ang Mindanao vote? Sasama ba siya talaga sa Duterte? O magpe-play siya na aralin ang mga ebidensya bagamat maging malakas? Alam niyo nga po, kung ako si Mark Villar, dapat huwag siya magpa-identify na Duterte o Marcos. Talagang gumitna siya. In that way, makakapag-decision siya. Kasi kung inaasahan po nila hindi mako-convict dahil kulang sa boto, kahit hindi po ma-convict makikita ng taong bayan yung lakas ng ebidensya at hindi na-convict dahil kulang lang sa boto. Dahil nga may mga senador na wala at pinagpipilitan ng iba na 16 pa rin po ang bilang ng threshold para maka-convict. Ano rin po, isang factor po dyan, ano po ang epekto ng mga boto ng millennials at Gen Z. Ngayon, pagdating naman po kay Chis Escudero, mga kababayan, ibang usapan din po yan. Dahil alam po natin, mainit ang mata kay Chis Escudero ng mga tao dahil unang-una, nung tumalon siya ng bakod at ngayon nababalitang siya magiging presiding officer ng impeachment trial, mga kababayan, natatandaan din po natin na sa kanyang pamumuno nung siya po ang Senate President, yung forthwith na binangko niya, hindi niya pinatupad agad-agad. Di kalaunan, ang Supreme Court ay pumabor sa kanya. Sabing hindi agad-agad ang forthwith. Ito ay nasa reasonable time frame. Naging dahilan para ma-archive ang unang articles of impeachment na hindi nagustuhan ng karamihan. So, sa pagkakataong ito at siya pa rin ang uupong presiding officer kung sakasakali, babantayan yan. Ito ba'y magiging kapalit ng kanyang pagtalon? Kung ano magiging boto niya? Ang base po niya ay Sorsogon, no? Gitnang dito pa sa bandang Visayas, pero dulo ng Luzon. Kailangan ba niya of course kailangan niya ng boto, pero kailangan ba niya mas-solid yung Mindanao para makabalik sa Senado? Yan yung mga bagay na titimbakin. Kasi nga, kaya nasabi natin, itong procedure na ito ay quasi-political, quasi-judicial. Hindi to purong judicial dahil mga politiko yung hahatol Di po ba mga kababayan? Hindi katulad nila Joel Villanueva. Hindi po yan re-electionist. Nakadalawang termino na po yan Magpapahinga po muna yan ng 3 taon o kaya tatakbo sa mas mababang pwesto. Ang nakikita ko rin naman na posibleng hindi magandang epekto sa political career yung nangyari dito sa mga pangyayaring ito ay kay Pia Cayetano at kay Amy Marcos. Bagamat, mga kababayan, second term na rin sila. 2034 pa sila pwedeng bumalik ng Senado, pero by that time I think na sila kumbaga sa expired na dahil sa ito matatandaan ng taong bayan pero hindi natin alam kung makakabawi pa sila dito kasi yung mga ginawa nila, lalo na yung kila Amy Marcos, pati nga ngayon kinukontra nila yung promotion ng mga generals. Talagang matindi. But anyways, mga kababayan, yun po yung mga kailangan bantayan. Anong galaw
ng mga magiging senator judge kung sila ba'y gagalaw base talaga doon sa killing ng kanilang mga partito at mga kanilang political interest o talagang babase lang sila doon sa ebidensyang ipipresenta pagdating ng impeachment trial. Hanggang dito po muna mga kababayan, sana po may natutunan. Marami po tayong napag-usapan na mahalaga dito sa politika. Maraming po salamat sa inyo. Sana po kayo mag-subscribe, mag-comment at mag-like mga kababayan. Salamat po sa inyo.